Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Good morning, Father. Hari naman lahat po nandito ay mabuti, masaya. Pero hindi po lahat na nagtao ay masaya. May mga pagkakataon tayo, nalulungkot po tayo. Pero sa ganitong paraan at sa ating selebrasyon, sa banal na misa ay lahat na dapat magsaya. Dahil sa ating Ebanghelyo tayo po'y pinaalalahanan na may katagang first place belongs to God. At mga kapatid, kung kayo ang tatanungin ko, ano kaya ang mas pipiliin po ninyo? Ang magsimba tuwing linggo o ang magpunta ng mall tuwing linggo? Magdasal ng rosaryo tuwing gabi or magsugal tuwing gabi? Ang makipagsusmisan sa kapitbahay o ang mag-Bible study sa bahay? Bakit ko sinasabi ito sa inyo? Kapag tayo ay pipili, hindi tayo pumipili kung ano ang mahalaga, kundi kung ano ang priority sa kanila. Kapag sinasabing priority, inuuna mong gawin o mas binibigyan mo ng pansin yung mga mahalagang bagay sa iyong paningin. Sa ating buhay, may mga priorities tayong inuuna. Di po ba? Katulad na dapat ng pamilya sa trabaho, negosyo o career at kung ano-ano pa. When we talk about priority, iba ito sa salitang mahalaga. Iba ito sa salitang mahalaga. Malimit, pinagkamit natin ang sariling priority at ang salitang mahalaga. Remember, magkaiba yun. Bakit? Pwede mong sabihin mahalaga ang isang tao kahit hindi naman siya ang priority mo. Ngayon, mapapatunayan mo naman na tunay na mahalaga ang isang tao kapag nagiging priority siya ng buhay mo. Hindi po ba? Kapag nagkasakit yung anak mo o yung taong mahal mo, pupuntahan mo siya kahit nasa trabaho ka o kahit nasa malayo ka pa. Bakit? Dahil priority mo siya. Pero ang tanong natin, nasa priority mo ba ang Diyos? Kung mahalaga ang Diyos para sa'yo, nagiging priority mo ba siya sa buhay mo? Tanungin mo natin ang ating mga sarili. Sa ating Ebanghelyo na ating napakinggan ngayon, itong ating Ebanghelyo ayon kay San Mateo, chapter 10, verses 37 to 42. Ang sabi mo dito, ang umiibig sa ama o sa ina, sa anak na lalaki o babae na higit sa akin, ay hindi ka naman dapat sa akin. Ano kaya ibig sabihin dito ni Jesus? Hindi sinabi ni Jesus na siya lang ang iyong iibigin, kundi ibigin mo siya ng higit sa lahat. Ibig sabihin kapatid, unahin mo ang Diyos. Gawin mo priority ang Diyos. Masasabi mo mahalaga ang Diyos mo, inuuna mo siya at kung ginagawa mo siyang priority kaysa iba. Tandaan, to love God above family is not to love family less, but to love them with God's own perfect love. Aminin ba natin o hindi mga kapatid madaling sabihin na mahalaga ang Diyos sa iyo? Subalit, ang tanong, ginagawa mo ba? Ginagawa mo ba siya mahalaga sa buhay mo? Kung lahat tayo sinasabi mahalaga ang Diyos, bakit marami sa atin kahit na nagsisimba o kahit sa pagsisimba, hindi man
sa Kanya? Bakit yung magpatawad, hirap ka na ibigay sa nagkasala? Bakit ang mga mapagkumbaba, hirap kang magawa? Sa palagay ninyo ba, nagiging priority si Kristo? Kung sarili ninyo lamang ang sinusunod ninyo o natin? Now, pag ninayo natin sa linggong ito, kung mahalaga ang Diyos sa iyo, bakit dapat siya ang maging priority mo? Dalawang bagay na ating pagbinaya sa ating buhay na pag-araw-araw sa linggong ito. Unang-una, our priorities reveal our true master. Anong ibig sabihin mo dito? Kung ang isang tao ay laging abala sa trabaho, ngunit walang panahon para kay Kristo, ipinapakita nito na mas priority niya ang trabaho kaysa kay Kristo. Maaaring mahalaga ang Diyos sa kanya, ngunit hindi siya ang una. Pero ganito rin ang sinasabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang nasusukat sa ating mga salita, kundi kung sino ang ating inuuna. Sapagkat kung ano ang inuuna natin, iyon din ang nagiging Panginoon natin. Di ba? No? Kung pera ang lagi natin hinahabol, maaaring pera ang ating nagiging Panginoon. Kung sariling kagustuhan lamang ang lagi natin sinusunod, maaaring sarili din natin ang ating Panginoon. Subalit, kapag si Kristo ang ating inuuna ay sa iba, maglaan tayo ng panahon para manalangin. Magsimba tayo para sa isang mahal. At higit sa lahat, yung kanyang mga utos ay ating susundin. Alam niyo, isang oras lang naman ang gusto ng Diyos para sa atin sa isang linggo. Yung 167 hours ay para sa ating mga sarili. Pero sa isang oras, bakit hindi pa natin ito magagawa pa tuwing linggo? Now, ito'y ating gagawin, hindi dahil obligasyon ko natin, kundi upang iparamdam na siya'y una sa ating damdamin. Yan po ang una na tinatawag natin, our priorities reveal our true master. Second one, love is proven by priority. Anong ibig sabihin mo nito? Kapag mahal mo ang isang tao, binibigyan mo siya ng oras sa buhay mo. Kahit gaano ka pa kaabala, kabisi sa iyong buhay, gumagawa ka pa rin ng paraan upang makasama siya. Hindi mo siya sinisingit lamang kapag wala ka ng ibang ginagawa. Kaya naman kung sino ang mahal mo, siya ang inuuna. Ito ang dahilan kung bakit sinabi ni Jesus sa ating Ebanghelyo ngayon na dapat natin siyang ibigin nagiging sa lahat. Hindi dahil gusto niyang agawin ang ating pagmamahal sa ating pamilya. Kundi dahil nais niyang siya ang maging sentro ng ating mga puso. Dahil kapag ang Diyos ang una, mga kapatid, mas natututo tayong magmahal ng tama sa ating pamilya at kapwa. Kaya naman, ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat ipinamahalan sa salita. Ito ay pinatutunayan sa pamamagitan kung sino ang ating inuuna. At ito yung dalawang bagay at dahilan
na sa bawat relasyon natin o sa bawat desisyon natin ay meron tayong pagpipiliin. Ang Diyos ba o ang sariling kapakanan? Diyos ba o kaginhawaan? Diyos ba o ang sariling kagustuhan? At sa bawat pagpiling ginagawa natin, ipinakakita natin kung sino talaga ang una sa atin. What you choose first reveals what you love most. Kaya naman, imbes na itanong kung talaga ba ang Diyos sa iyo, ang itanong mo ay kung siya ba ang una sa iyong gusto. Yes, everyone has something important in life, but not everything important is first. God should not only be important, He should be first. If God matters, then make Him first. At pagbinayan natin sa araw na ito, kung mahal mo si Kristo, nasaan siya sa buhay mo? Siya ba ang priority mo? O siya ba ang last choice mo? Alin sa dalawa nito? At mga kapatid, hindi nasusukat ang pagmamahal sa sinasabi, kundi sa pinipili. Dahil kung sino ang lagi natin inuuna, tandaan, siya ang tunay na binibigyan natin ng halaga. Kaya tandaan mo natin, first place belongs to God.